freelancer na kumikita ng 200,000 per month, magkano ang tax? Hello guys, my name is George. I'm a freelancer's tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and distress-free tax compliance. Ito guys, balik tayo. We will use the 8% income tax rate option sa pag-compute ng freelancer na kumikita ng 200,000 per month or annual income na 2.4 million. Again, ang pagpa-file natin ng income tax ay quarterly. Ano ba yung quarter? Every 3 months siya. At sa isang taon, meron tayong 4 na quarter. January to March, yan ang first. April to June, second. July to September, ang third. At yung fourth quarter naman, siya na yung annual natin. Pero usually, yun din siya yung income natin ng October to December. First quarter, 200,000 per month. I-times natin ng 3, 600,000. At tayong mga freelancer ay meron tayong non-taxable income na 250,000 per year. Yun yung keyword guys, per year, meaning max of 250K only ang non-taxable income natin. At pag 8% income tax rate option tayo, yung 250K lang ang pwede nating ibawas sa income natin for tax purposes. So first quarter, ang tax mo ay 28,000. Paano siya na-compute? 600,000, ibawas mo yung non-taxable income na 250,000 equals 350K. I-times mo ng 8%, 28,000. Second quarter naman, sa scenario natin, same lang siya dahil 200K per month. 600K times 8% equals 48,000. Anong napansin nyo? Hindi na natin binawas yung 250K dahil nga max lang yon 250K per year. At pag naubos mo na siya, kung anong quarter, sa next quarter, wala ka nang pwedeng ibawas. Sa scenario natin, first quarter pa lang, naubos mo na or nagamit mo na yung 250K non-taxable income. Kaya 600K times 8% mo na agad, yan yung income tax mo, 48,000. Third quarter naman, pareho lang sa second quarter. 200K times 3, 600,000 times 8%. Tax due is 48,000. At sa annual ITR, same lang siya sa fourth quarter. 600,000 times 8% equals 48,000. At ang total na binayaran mo sa 4 na quarter is 172,000. Same lang siya guys kung ita-times natin yung 8% sa annual income mo, pero ibawas mo muna yung non-taxable income na 250K. 2.4 million minus 250,000, i-times mo ng 8%, 172,000 din ang makikita mong tax due. So nahati-hati lang siya sa 4 na quarter. So ganun guys, ito ang tax mo pag ikaw ay isang freelancer na kumikita ng 200,000 per month. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.